Guys, watch nyo to guys. Stylist. Parang gusto namin very relaxed. And then last ball kasi we did them on short hair. So ayan, the complete opposite of that. tignan nyo tignan nyo Dreamy, just like the dress. By the way, belated happy birthday to you. And ang ganda ni Kat. To all the fans. Shucks. Non-stop ang suporta sa iyo. Yes, thank you so much sa lahat ng sumusuporta. Guys, ito tignan nyo yung sasabihin ni Kat. Nag-enjoy manood ng PGT, Pilipinas Got Talent. Every weekends, mapapanood nyo na yan. Of course, kasama yung mga judges and hosted by Robbie Domingo and Ate Mel. Iba yung aura ni Kat. Mukha nga. Mukhang nag-enjoy ka sa buhay ngayon. Catherine, tinatanong ng lahat, are you single, taken? Ay, ayan na. I'm very happy. And yes, still single. Wow! Let's go, Alden. Kaya pa yan. Kaya pang hilutin yan, Alden. Please, Alden. Alden! Hello, Kathleen fans! Ito ha, narinig ninyo, kumpirmadong mga kasambreros. May mga bagay akong nakita dito, no? After dineclare at saka sinabi ni Ma'am Catherine na she's very happy and single. Unang-una, dahil may ka-MU na siya. Ito yung parang she looks after her future family, mga kasambreros. Ang ibig sabihin nito, si Alden, natutuwa ako dito sa isang fan talaga, mga kasambreros, na go Alden talaga. Sinisigaw dito sa may screen, mga kasambreros. And by the way ha, yung kanyang outfit at saka dating ni Ma'am Catherine dito sa kanilang Star Magic Ball kagabi, sobrang Latina. Kumaga para siyang Korean actress, mga kasambreros. Yun yung nakita ng iba dito o ng karamihan sa aura ni Ma'am Catherine. Sobrang simple, sobrang elegante, sobrang demure, mga kasambreros. Sobrang chic, no? At saka classy ang inyong box office queen kagabi. Tapos si Sir Alden mamaya, no, may may mga na-mention din siya about sa Hello Love Again dito kay Ma'am Gladys mamaya. So mamaya itatakal natin yan. She's single, ibig sabihin walang Mayor Alcala, walang Daniel Padilla sa buhay niya ngayon. So, ang nanalo at mananalo ay alam natin si Box Office King, mga kasambreros. So, maraming mga kumapakuhang videos din dito kagabi, mga kasambreros. May kakulitan din si Ma'am Catherine. No, andito din sila Ma'am Ann Curtis, no, sina Nadine Lustre, no. Kath din ang kanilang tambalan kapag sila po ang nagsama, no. Nadine at saka Kath, mga kasambreros. Tapos pagdating niyo Catherine, tapos nakita ng iba dito, sabay parang nauna lang ng konti si Sir Daniel Padilla na dumating, tapos sumunod na agad si Ma'am Catherine. So binibigyan na agad nila ng issue ng ng kung ano mga side comments, mga kasambreros. Pero para sa akin wala to, no, kasi siya mismo nag-confirm na she's single. Alam niyo po, sa tagal pa ng ng edad, no, kasi 33, mga 4 years, 5 years pa yung gusto ni Ma'am Catherine na mag-settle down, ay syempre si Pops Alden, he needs to be kamagpalagarista. He needs to be very a BCB, mga kasambreros, no, kasing busy na mabubuyog, mga kasambreros, ang inyong Pops Alden, kagaya ng kanyang ginagawa, no, as of the moment. So si Ma'am Catherine dito, sobrang nandito rin kasama niya sina Bel Mariano. Meron silang group picture ng Bini, yung yung sikat na female group, mga kasambreros, no, na sobrang fan din po sila ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. Tapos may mga pre-shoot din siyang ginawa. Sobrang Latina, no, sobrang Latina ni Ma'am Catherine dito, mga kasambreros. So andito rin pala sila nakita ko sina Ma'am Heart Evangelista at saka si Sir Cheese Escudero. Close din kasi si Ma'am Catherine at saka si Heart Evangelista, kaya bumeso-beso din po siya, mga kasambreros. So ang kulit na ang outfit ni Ma'am Catherine, lang, no, sobrang simple, para siyang dainty. Tapos kasi spring yung kanilang theme ay yung Christmas ball, mga kasambreros. So para lang siyang parang peach na light orange or basta ganun siya, mga kasambreros. Parang dirty white na basta ganun po yung combination niya. Kayo na po ang bahala na maglagay ng kulay. Pero parang light peach, light orange, tapos may konting konting dilaw ng konti, parang gano'n.
So mahirap siya i-describe mga kasombreros. And si Pops Alden naman, no, nagkaroon siya ng random interview kay Ma'am Gladys Reyes. So ito yung kanya mga na-mention, no. Si Sir Alden ay i-highlight ko lang kasi medyo mahaba ito. Highlight ko lang yung na-mention niya kasi Ma'am Gladys talagang fan na fan din ni Sir Alden na never nagbago. Tapos napanood niya yung Pulang Araw. And then na-mention niya dito yung yung paglalagari niya, no, pag double time, triple time niya. Kasi nga, nagsushooting siya dito ng Pulang Araw that time. Kasi July yun eh. So that was July. And then yun din yung time na magsa-start na sila ng kumbaga pa ng shooting ng Hello Love Again. So na-mention niya talaga dito yung Hello Love Again. So hindi niya lang na-mention si Ma'am Catherine dito kasi alam niyo na, no, yung mutual understanding nila ay panghabang buhay na relasyon mga kasombreros. So, in-enjoy lang muna nila yung single season ng kanilang buhay, mga kasombreros. Kasi kapag, dito natin talagang wala nang duda na meron silang mutual understanding. Kasi during interviews, no, sina Mark, Marvin, marami tayong witnesses na nakasama nila, mga kasombreros and mga kapantas. So, wala po tayong duda doon. So, dito rin, no, na-mention niya about congratulate ni Ma'am Gladys Reyes si Sir Alden. So, parang nalilito siya kung saan yung una niyang i-congratulate, no? May sa bench, may sa Hello Love Again, may sa kaliwat ka ng mga endorsements, no? Pero talagang na-mention niya dito yung talagang paglagari niya sa Hello Love Goodbye, tapos Hello Love Again, mga kasombreros, na nagbigay karangalan sa mga Pilipino, no, when it comes to movie industry. And nandito talaga yung sense of purpose niya. Sabi niya dito na gusto niya mag-give back sa industry at saka tumulong talaga sa mga tao. So that's one of his priorities, mga kasombreros, yung tumulong sa mga tao. And then yung mga artista na papasok sa industriya. So talagang mataas at saka malalim ang kumbaga pa ang pinaghuhugutan at routing ni Sir Alden, mga kasombreros, when it comes to viewing life in the future. As I was doing it, naka-overlap siya sa shoot din ng Hello Love Again. Lagare. So I had to stop taping for Pulang Araw and then kailangan ko pong lumipad ng Canada to do Hello Love Again. And then pagbalik dito, ginawa ko pa rin po yung tinuloy ko po yung Pulang Araw until towards its finale. So it's quite taxing, but I think what really matters is the effect it had on the viewer, especially, syempre, sabi mo nga, Miss Glads, you became a fan of the show. Oo, and I think, ko talaga. yes po, and I think it's a very relevant project to do. Team Panatag po tayo, Kathden. So yun po ang ating Kathden updates. Para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. So let's punain po natin ang ating araw ng pasasalamat sa Panginoon. Psalm 100 verse 5. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures forever to all generations. Sa New Life Version, for the Lord is good, His loving kindness lasts forever, and He is faithful to all people and to all their children to come. Grabe, no? Sa Tagalog, dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. So ang unang-una po, yung verse po na ito, mga kasombreros, ay nag-emphasize ng kabutihan, no, dakilang kabutihan ng ating Panginoon. And the Bible is filled with instances na nag-showcase po ng nagre-reveal at nagpapakita ng kabutihan ng Diyos towards sa kanyang mga tao. No, from the day of creation, no, sa book of Genesis, tapos yung ultimate na sacrifice ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, mga kasombreros, sa New Testament. So ang goodness niya ay talagang evident, no, kumbaga pa kitang-kita natin, mga kasombreros, sa word, sa action, and so on. So the psalmist, no, sabi niya dito, is affirming ng goodness at reminding or nagre-remind po sa atin na nagbabasa ng Biblia, mga kasombreros, na ang nature ng Panginoon, yung kanyang character, ay meron siyang character na unwavering yung kanyang, hindi nagbabago, hindi natatapos ang kanyang kabutihan. Kasi yun yung nature niya, no? Kagaya na lang sa mga hayop, for example, may mga yung sa kalabaw, talagang nature nila na maligo sa putik. Yung mga manok, pumuputa kapag nangingitlog. So, yun po yung mga nature ng hayop. So, how much more si Lord na consistent po siya and He's holy. Ang second part po ng verse na ito ay nagpo-focus, no? Yung Psalm 105, nagpo-focus sa enduring love and faithfulness. So, pag-ibig at saka katapatan.
enduring siya mga kasombrero at hindi natatapos, no? Ang ganda ng verse na ang ganda ng version na New Life Version, kasi sabi ito, for the Lord is good, His loving kindness lasts forever, and He is faithful to all people and to all their children to come. So ibig sabihin, kahit na ilang lahi, ilang mga kumaga pa generation sa inyong pamilya, kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ay iingatan at papakitaan ng Panginoon kung gaano siya ka-loving at saka kabuti at kamaawain mga kasombreros. And throughout the Bible, God's love is depicted as unfailing and unconditional. The ultimate display of God's love is demonstrated through the sacrifice of His Son, Jesus Christ, for the redemption of mankind. So, yun nga, no, yung heart ng Biblia, yung John 3:16, dito talaga pinakita ng Diyos yung kumapa yung sukdulan ng kanyang pag-ibig sa tao na walang makakapantay, because even my own beloved begotten Son ay kaya kong ialay at ibayad sa kasalanang tayo dapat ang nagbayad mga kasombrero. So the mention of God's faithfulness continuing throughout all generations stresses the timeless nature of God's love and His commitment to His people throughout history. Kumaga pa yung pag-ibig niya kasi timeless anytime, anywhere, pwede mo ma-access, and wala siyang katapusan. We're not talking about 1,000 years. We're not talking about hundreds of years. We're not talking about millions of years. Hindi lamang po milyon na taon mga kasombrero, kundi forever. So eternal, because our God is eternal. Wala siyang katapusan, no? Endless mga kasambreros. So the enduring love and faithfulness offer hope and assurance to believers, knowing that God's love is not bound by time or circumstance. So kung pa nag-a-assure ito sa atin mga kasambreros na yung forever, yung enduring love at faithfulness ng ating Panginoon ay pwede nating pagtiwalaan, because forever siya, no? Kasi hindi siya namamatay, hindi siya nabubulok, hindi siya nawawala at natatapos mga kasambreros. That is why pwede tayong magtiwala at manalig sa Kanya at magkaroon ng pananampalataya hanggang sa hanggang mga kasambreros. So, yun po, no? Let's kumapapunuin natin ang ating mga labi, ang ating mga bibig, mga kasambreros, ang ating buhay in general, araw-araw, ng pasasalamat, ng kabutihan, pag-ibig, awa, at katapatan ng ating Panginoon. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our merciful, our faithful, our loving God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga sombreros, and paalam po. I love you.